Panginoon, pinipili naming sundin ka at paniwalaan. Naway dinggin mo ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin natin ang ika-32 kabanata ng mga bilang at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Sa nakaraang chapter, nabasa natin ang tungkol sa huling estasyon na pupunta ng mga Israelita bago pa man sila makapasok sa lupang pangako. Kanilang hinarap ang mga Midyanita at sila'y nagtagumpay sa kanilang laban. Nakita natin ang kanilang paghahati-hati ng mga nasamsam at sila'y tila mayaman dahil sa dami ng kanilang mga nasamsam at naging pag-aari. Ito'y nangangahulugan lamang na matapos ang digmaan ay naging mayaman at maunlad ang mga Israelita. Kung tutuusin, nang sila'y umalis sa Ehipto ay sila'y mga alila at api lamang. Ngunit sa kanilang paglalakbay ay marami silang laban na napagtagumpayan at nakita natin dito ang pagbabago sa mga Israelita. Sila ay naging matagumpay at malakas na hukbo. Nagkaroon sila ng maraming pag-aari. Nagkaroon sila ng mga lupain at mga iba't ibang pag-aari. Ngunit sa puntong iyon ay nakikita natin ang isang grupo ng mga tao na may ibang perspektibo pagdating dito. May isang tribo na iba ang kanilang pag-iisip pagdating sa estado na mayroon sila at nais nilang magkaroon ng sariling desisyon. So una ay wala silang mga pag-aari. At sila ay mga hukbo lamang. Ngunit nang magkaroon sila ng mga pag-aari, nagkaroon sila ng mga lupain, at dahil doon ay nagsimula sila magkaroon ng kani-kanilang mga desisyon. Sa ating pagtatagumpay, kailangan pa rin nating magkaroon ng desisyon na ayon sa pananampalataya. Unang bahagi ay mula verse 1 hanggang 15. Sa lahat ng ating kayamanan, piliin pa rin nating sumunod sa Panginoon ng buong puso. Sa verse 1, napakarami ng hayop ng mga lipi ni Reuben at Gad. Nang makita nila na mainam ang pastulan sa Jazer at sa Gilead, pumunta sila kay Moses, kay Eleazar at sa mga pinuno ng Israel. Dito makikita natin ang tungkol sa dalawang tribo, ang tribo ni Reuben at Gad. Marami silang mga hayop. Sa original na teksto ay mayroon tayong makikitang espesyal na pagkakasunod-sunod. Ang unang nabanggit dito ay ang salitang hayop. Dito, binibigyang diin na napakarami talaga nilang mga hayop. Kung kaya naman ang mga lipi ni Reuben at Gad ay napakaraming hayop at mga pag-aari. Ibig sabihin, ang pagkakaroon nila ng maraming hayop ang siyang binibigyang diin sa bahaging ito. Sunod ay nabanggit dito nang makita nila ang pastulan sa Jazer at Gilead. Kung kaya naman ang dalawang tribo na ito sa kanilang
pagkaranas ng katagumpayan ay marami silang naging pag-aari. Ang una nilang nakita ay ang pagdami ng kanilang mga ari-arian o ng kanilang mga hayop. At ang pangalawa ay ang pagkakita nila ng malawak na pastulan para sa kanilang mga hayop. Kung matatandaan natin ang mga Israelita ay dapat na mag-focus sa digmaan na kanilang haharapin. Imbes na makita ng mga liping ito ang ipinangako ng Panginoon, lagpas ng Jordan, ang higit nilang nakita ay ang pastulan sa Jazer at Gilead. Dito makikita natin na kung ang tao ay magsisimulang magkaroon ng mga ari-arian at kayamanan, ay nag-iiba ang kanilang perspektibo. Sa verse 3 at verse 5, verse 3 to verse 5, nabanggit dito na pumunta ang lipin ni Reuben at Gad kay Eleazar at sa mga pinuno ng Israel. Sa verse 3 nabanggit ang mga bayan na nilupig ni Yahweh para sa Israel. Ang lahat ng nabanggit sa verse 3 ay ang mga lupaing nilupig ni Yahweh para sa Israel at mainam na pastulan ng mga hayop. Kaya ang sabi nila sa verse 5, kung inyong mamarapatin, ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kaming patawirin sa kabila ng Jordan. Alam ng mga liping ito na ang mga lupaing nabanggit ay nilupig na ng Panginoon para sa Israel. Ngunit naroon na kanila pang kinumbinsi si Moses at Eleazar. Ang mga bayan na ito ay nilupig ng Panginoon at ang mga bayang ito at lupaing ito ay para sa atin. Ito ay maganda para sa ating mga hayop. Ito ang naging pangangatwiran ng lipin ni Reuben at Gad. Naroon ang kanilang pagkukumbinsi na ibigay na lamang sa kanila ang mga lupaing ito imbes na tumawid sa kabila ng Jordan. Ganito ang kanilang pagkukumbinsi kay Moses. Kung tutuusin, ito naman ay reasonable. Wala namang problema sa pagkakaroon ng mga lupaing ito. Ngunit sa verse 5 ay kanilang nabanggit na wag na silang patawirin sa kabila ng Jordan. Hindi naman si Moses ang may nais na tumawid sila sa kabila ng Jordan. Ang may nais na tumawid sila ay ang Panginoon. Ngunit hindi ito naunawaan ng mga lipin ni Reuben at Gad. Higit lamang nilang nakita ang kagandahan ng lupain sa kabila ng Jordan. Dito makikita natin ang baluktot na pangangatwiran ng lipin ni Reuben at Gad. Hindi nila nakita ang pangako ng Panginoon, lalong-lalo na sa kanilang pagtawid sa kabila ng Jordan. Hindi nila natandaan ang pangako ng Panginoon, lalong-lalo na pagdating sa Kanaan o ang lupang pangako ng Panginoon. Dito makikita natin na kung tayo man ay magkaroon ng kayamanan, dapat tayong maging maingat sa kung ano man ang makikita natin at nanaisin natin sa buhay. Tatandaan ko nang ako'y nasa youth zone pa, minsan ay may narinig akong istorya mula kay Pastor Adino. Sa panahon na yon ay mayroong 2 bata sa parke at meron silang pagkakaiba. Sabi ng kaibigang isa, total tayo ay mabuting magkaibigan. Pagdating ng panahon, kung sakali mang magkaroon tayo ng gusali, pwede mo ba akong bigyan ng isang gusali? At sabi nung isang kaibigan,
Oo naman, pwede kong ibigay ang isa ko pang gusali dahil tayo magkaibigan. Sinabi pa ng isa, kung ikaw ay may 2 kotse, pwede mo ba akong bigyan ng 1 kotse? Sabi naman ng pangalawa, oo naman dahil magkaibigan tayo. Hanggang sa nagtanong muli ang kaibigan, kung ikaw ay may 2 candy, bibigyan mo ba ako ng isa pang candy? Sabi nung isa, nanahimik siya. Sapagkat sa oras na yon ay mayroon talaga siyang candy. Maaring joke lamang ito, ngunit ito ay nagtuturo sa atin na kung wala pa sa atin ang mga kayamanan o kaya mga pag-aari, ay kayang-kaya nating magsabi o magpangako ng mga bagay-bagay. Kapag walang-wala tayo, ay kayang-kaya nating sabihin sa Panginoon na lahat ay para sa iyo, Panginoon. Kung bibigyan mo lamang ako ng kayamanan, ibibigay ko ang ilan sa ito sa iyo. Ganito tayo pagdating sa Panginoon. Tulad ng mga liping ito, sa mga panahon na walang-wala sila, ay naroon ang kanilang pananampalataya at ang kagustuhan na pumunta sa lupang pangako ng Panginoon. Naroon ang kanilang kagustuhan na sundin ng Diyos at makita ang pagpapagal o makita ang lupang pangako. Ngunit, nang sila'y magkaroon na ng mga kayamanan at lupain at maging ng mga hayop, ay nag-iba na ang kanilang perspektibo. Kung kaya naman ito'y nagtuturo lamang sa atin na naway maging maingat tayo sa ating mga desisyon, lalong kung tayo'y nagkaroon na ng mga tagumpay at mga pag-aari. Sa verse 6-9, nagalit si Moses. Sagot ni Moses sa lipin ni Reuben at ni Gad, hayaan ba ninyong makipaglaban ng inyong mga kapatid samantalang kayo nagpapasarap dito? Gusto ba ninyong panghinaan ng loob ang mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh? Sa verse 7. Nandoon na ang mga lupain. Totoong nandoon ang mga lupain na nilupig ni Yahweh para sa Israel, ngunit paano naman ang lupang pangako ng Panginoon? Dito mababasa natin ang tungkol sa paghina ng loob. Sa Hebreyong salita, ito'y nangangahulugan ng pagtigil ng katapangan o ng lakas ng loob. Sinasabi ni Moses sa lipin ni Reuben at Gad na dahil sa kanilang pag-iisip ay maaari nilang maapektuhan, lalong-lalo na ang loob ng mga Israelita. Dahil sa ganitong pagnanais nila ay maaari silang magdulot ng kahinaan ng loob sa mga Israelita. At sa mga susunod na verses ay inilahad muli ni Moses ang istorya tungkol sa mga espiya na pumunta sa Kadesh Barnea. Ito ang grupo ng mga espiya na nagdulot ng kahinaan ng loob sa mga Israelita at dahil dito ay nagalit si Yahweh, kung kaya naman sila ay nasumpa.
At sa verse 12, nabanggit doon na maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh na mula sa angkan ni Sineseo at kay Joshua na anak ni Nun, ang lahat ay naparusahan at isinumpa ni Yahweh. At ito ang naging dahilan kung bakit sila nagpaikot-ikot sa ilang ng 40 taon. At dahil din dito, ay nakagawa sila ng mali at kasalanan sa Panginoon. Ang paggawa ng mali ay hindi lamang tungkol sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang nabanggit na paggawa ng mali dito ay ang kanilang pagiging dahilan ng kahinaan ng loob ng mga Israelita. Ito'y nangangahulugan lamang na kung tayo ang magiging dahilan ng kahinaan ng loob sa ibang tao, tayo ay gumagawa rin ng mali o kasalanan sa Panginoon. Sa verse 14 hanggang 15, at ngayon kayo naman ang pumalit sa inyong mga makasalanang magulang. Gusto ba ninyong tularan ang ginawa nila at lalo pang magalit si Yahweh sa Israel? Kapag tumalikod kayo sa Kanya, pababayaan niya sa ilangang Israel at kayo ang magiging dahilan ng pagkalipol ng bayang ito. Ito ang naging sagot ni Moses sa 2 lipi na ito. Ang mga Israelita ay papunta na sa lupang pangako at sa katagumpayan. Maaari din natin itong mailan tulad sa ating buhay. Maaaring dumating sa punto na hindi maayos ang ating relasyon, hindi maayos ang ating estado sa buhay. Ngunit sa lahat ng ito ay tinatulungan tayo ng Panginoon at nagbigay ang probisyon ng Panginoon. Ngunit naway hindi natin kalimutan na maging mapagpasalamat sa Panginoon at huwag nating kalimutan kung saan tayo nanggaling at nagsimula. Dito sinasabi ni Moses kay Reuben at Gilead ang dalawang opsyon na maaari nilang piliin. Una ay maaari nilang sundin ang kanilang nais, ngunit ang pangalawa ay maaari nilang piliin na sundin ang Panginoon. Dito natin makikita kung gaano kahalaga ang ating pananampalataya lalo na sa mga pangako ng Panginoon. Maaaring sinasabi natin sa Panginoon, Diyos, nais ko ng ganitong kayamanan, nais ko ng ganitong lupain. Ngunit sinasabi dito na isang daan lamang ang ibinibigay ng Diyos at yun ang daan na ibinigay niya kay Caleb at Joshua. At yun ay ang sundin ang kalooban ng Diyos. Ito'y nangangahulugan lamang na dapat nating sundin ng Diyos ng buong puso at buong pananampalataya. Sa kabila ng mga paghihirap ay kailangan pa rin nating magpasalamat sa Panginoon. Sa ating pasasalamat, ito'y pagpapakita din ng ating pananampalataya sa Kanya. Sa lahat ng ito, ay kailangan nating maging maingat sa ating mga kayamanan at pag-ingatan din ng ating puso upang higit nating masunod ang kalooban ng Diyos. Pangalawang punto, verse 16 hanggang 20. Sa verse dito mababasa natin ang pagbabago ng perspektibo ng lipi ni Reuben at Gad. Sabi sa verse 16,
lumapit sila kay Moses at sinabi, igagawa lang muna namin ang kulungan ng aming mga hayop at ng tirahan ng aming mga pamilya. Kailangan bago namin sila iwan ay matiyak naming iligtas sila sa mga taga rito. Pagkatapos makipaglaban kaming kasama ng mga Israelita hanggang makarating sila sa lupaing titirahan nila. Sa verse 18, hindi kami uuwi hanggang hindi nila nakakamtan ang lupaing dapat mapunta sa kanila. Dito mababasa natin sa verse 19 at hindi na kami makikihati sa lupang masasakop nila sa kabila ng Jordan sapagkat nakakuha na kami ng parte rito sa silangan ng Jordan. Ito ang pinili ng lipin ni Ruben at Gad. Totoong marami silang mga kayamanan. Ngunit pinaalala ni Moses sa kanila na kailangan nilang tandaan kung saan sila nagmula at nagsimula. At naroon ang kanyang pagpapaalala na huwag silang magkasala sa Panginoon. Dahil kung susundin lamang nila ang kanilang nais, ay magiging panibagong siklo na naman ito ng 40 taon sa ilang. Hindi dahil mayroon na silang lupain at mga ari-arian ay tapos na ang laban. Ito'y nagbibigay lamang ng mensahe na sa kabila ng mga kayamanang ito ay patuloy pa rin ang laban. Sa verse 20, sumagot si Moses, kung talaga gagawin ninyo yan ngayon mismo sa harapan ni Yahweh, ay humanda na kayo sa pakikipaglaban. Sa verse 22, kapag nagampanan ninyo ang inyong tungkulin sa kanya sa buong Israel, makakauwi na kayo. Sa verse 23, ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. At tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Dahil pinili na nilang makipaglaban, ay naniwala na rin si Moses sa kanilang paninindigan. At ang mga anak ni Gad at Reuben ay nagkaroon ng ganitong desisyon. Sa verse 27, kaming mga lingkod ninyo, lahat kaming maaaring makipaglaban ay tatawid ng Jordan sa pamumuno ni Yahweh at makikipaglaban gaya ng inyong ipinag-uutos. Kaya't pinagbili ni Moses kay Eleazar, kay Joshua at sa mga pinuno ng mga angkan at mga lipin ni Israel. Verse 29, nang pinili ng lipin ni Ruben at Gad na makipaglaban ay tunay ngang ibinigay na ang lupain sa silangang bahagi ng Jordan sa kanila. Dito makikita natin ang pagkakaiba. Sa unang bahagi ay nakita natin kung paanong tila nais lisanin ng lipin ni Ruben at Gad ang presensya ng Panginoon. Ngunit sa mga sumusunod na verses, ang kanilang mga desisyon ay ginawa nila sa presensya ng Panginoon. At ang lahat ng kanilang pinagdesisyonan ay kasama ang Panginoon. Pagdating sa ating mga espiritual na laban, ay mayroon tayong desisyon na kailangan gawin. Pwede nating piliin na maging nasa presensya ng Panginoon. Ngunit may mga pagkakataon na maaring sumuko tayo o kaya umatras. Ngunit naroon ang pagpapaalala ng Panginoon na tayo'y pagbabayarin niya dito.
Sa verse 33 hanggang sa dulo ng chapter na ito, ay nabanggit dito ang kalahati ng lipi ni Manase. Sa higit pang pagkakaroon ng kapangyarihan ay higit din dapat ang pananampalataya sa Panginoon. Sa ating mga laban, kailangan pa rin nating magkaroon ng desisyon na ibigay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Bigyan po natin ng panahon si Pastor Joshua upang magbahagi ng salita ng Panginoon. Aking pinagpapasalamat ang iba pang mga pastor na tumulong upang ibahagi ang salita ng Panginoon nang ako'y nagpapahinga. Kung tutuusin ako ay nasa likod lamang at nakikinig. Nais ko lamang magbigay ng ekstrang impormasyon tungkol dito. Naniniwala ako ng kabanatang ito ay nagpapaalala sa atin na wag nating makaligtaan ni isang hakbang. Si Reuben, Gad at maging ang kalahating lipi ni Manase ay nakalimot ng isang hakbang. Sa ating pagsunod sa Diyos, dapat tayong maging maingat. Makikita natin ang mga liping ito na sa kanilang pagsunod ay nakalimot sila ng isang hakbang. Isang hakbang na lang. Dahil sa pagkaligta nila ng hakbang na ito ay hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Pumunta nga sila sa lupang pangako ngunit para lamang makipaglaban. Ngunit pinili pa rin nilang manatili sa silangang bahagi ng Jordan. Ibig sabihin, hindi talaga sila nakapasok sa lupang pangako. Kanilang nakalimutan na ang lupang pangako o ang Kanaan ay ang pangako pa ng Panginoon mula pa nung simula. Hindi ang silangang bahagi ng Jordan ang pangako ng Panginoon. Tulad ng mga tribong ito, sila ay kailangan magdesisyon kung sila ba ay mamamalagi sa silangang bahagi ng Jordan o magpapatuloy papunta sa lupang pangako. At hindi nila piniling pumunta sa lupang pangako. Ang mga Israelita ay nilabas ng Panginoon sa Ehipto at sila ay naglakbay sa ilang at naroon ang pangako ng Panginoon na sila ay dadalhin niya sa Kanaan, ang lupang pangako. Ito ay makikita sa kanlurang bahagi ng Jordan. Hindi ang silangang bahagi ng Jordan ang pangako ng Panginoon. Ang pangako niya ay nasa kanlurang bahagi. Sa kung ilang taon ay nagpaikot-ikot sila sa ilang. At ang lahat, ang nasa isip ay ang pumunta sa kanlurang bahagi ng Jordan. Kung iisipin natin mabuti ang kanilang pagdawid sa ilog ng Jordan ay nangangahulugan lamang ng pagbuhos ng Espiritu ng Panginoon para sa mga Israelita upang sila'y tulungan na makapasok sa lupang pangako.
Ito ay paghahanda ng Diyos upang sila ay tulungan maging ng mga anghel upang makuha ang lupang pangako. Ngunit sa chapter na to, makikita natin ang lipin ni Reuben, Gad at maging ni Manasseh na pinili nilang manatili sa silangang bahagi ng Jordan. Hindi nila tuluyang naranasan ang pangako ng Panginoon o tuluyang natanggap ang pagpapala ng Panginoon. Hindi sila nanatili sa pangako ng Panginoon. Hindi nila nagawa ang isang hakbang na ito sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Kanina lamang ay naibahagi ang tungkol sa interaksyon ng mga tribo sa pagitan ng mga tribo at ni Moses dahil sa desisyon na nais nilang gawin. Makikita natin kung paano kinausap sila ni Moses at binigyan ng kalayaan na mamili. Ngunit nabasa din natin kung paano nagalit si Moses. Siya'y nagalit dahil alam niya na ang desisyon na kanilang gagawin ay magiging dahilan lamang upang mapanghinaan ng loob ang mga Israelita. Dito makikita lamang natin na ang Panginoon ay nagbibigay pa rin ng kalayaan sa tao na mamili. Ngunit naroon pa rin ang kanyang pangako. Naroon ang pangako ng Panginoon, ngunit ang kalayaan na pamili ay nasa atin pa rin. Naway pag-isipan nating mabuti ang mga desisyon na ating gagawin. Sa chapter na ito, nabasa natin kung paanong pinili ng mga tribo na hindi tumawid at manatili lamang sa silangang bahagi ng Jordan. Nangako ang Panginoon na bibigyan niya sila ng magandang lupain. Ngunit pinili pa rin ng mga liping ito na manatili sa silangang bahagi ng Jordan. Ang mga taong ito ay tulad din natin. Naroon na ang pangako ng Panginoon ng pagliligtas at ng buhay na pangwalang hanggan. Nandun na ang tungkol sa pangitain ng pagkakaroon ng panibagong Jerusalem at panibagong kalangitan at maging ng puno ng buhay. Ito ang pangako ng Panginoon para sa atin. Dinadala tayo ng Diyos sa kanyang mga pangako. Ngunit ngayon ay naroon pa rin ang ating pagdedesisyon. At dahil sa mga desisyong ginagawa ay may mga hakbang tayong nakakalimutan o hindi nagagawa. Kung tutuusin, ang lahat ng pagpapala ay nasa harap na natin. At dinadala na tayo ng Diyos papunta doon. Ngunit minsan ay pinipili nating hindi pumunta sa kung saan man tayo dinadala ng Diyos. Pinipili natin kung ano man ang sitwasyon natin ngayon, imbes na tignan kung ano ang pangako ng Panginoon sa hinaharap. Pinipili nating tignan kung ano man ang meron tayo ngayon, ang sitwasyon na mayroon tayo ngayon, imbes na tignan ang pangako ng Panginoon at kung ano ang kaya niyang gawin sa hinaharap. Tulad ng mga liping nabasa natin, kontento na sila sa kung anong
kasalukuyan nilang nakikita at hindi nila nakita ang pangako ng Panginoon. Kaya ayaw na nilang umusad. Ito'y nagpapaalala lang sa atin na naway maging maingat tayo sa ating mga desisyon. Ano ba ang naging dahilan kung bakit nila hindi nagawa ang hakbang na ito, ang hakbang na sumunod sa kalooban ng Diyos? Ang dahilan ay makikita natin sa verse 1, na napakarami nilang hayop at nakita nila na mainam ang pastulan sa Jazer at sa Gilead. Si Gad ay ang ikapitong tribo sa 12 tribo ng Israel. Siya ay pangalawang anak mula sa katulong ni Leah. Dito makikita natin na ang mga liping ito ay mayroong napakaraming hayop. Nagkaroon sila ng napakaraming hayop. Ito ay nagpapakita lamang na sila ay pinagpala ng Panginoon gayong sila ay nagpaikot-ikot sa ilang. Ibinigay ng Diyos sa kanila ang kanyang pangako. Kung kaya naman mayroon silang ganitong karami na mga hayop. Ngunit dahil sa dami ng hayop nila, ay nagsimula silang mag-isip kung ano ang maaari nilang gawin para sa mga hayop na ito. Ano maaari nilang gawin upang magkaroon pa sila ng mas marami. Ang kanilang isip at focus ay nakatuon sa kaunlaran na mayroon sila. At doon nila nakita ang pastulan sa Jazer at sa Gilead. Nakita nila kung gaano kainam ang lugar na ito upang maging pastulan. Maaring sa kanilang paglalakbay ay higit nilang iniisip ang dami ng kanilang hayop at hindi na inisip ang pangako ng Panginoon. Kaya naman, ang kanilang paningin ay nakapokus na lang din sa pastulan sa Jazer at sa Gilead dahil maaari itong paglagian ng kanilang mga hayop. Ang kanilang pag-iisip ay nakatuon sa pagpaparami pa ng hayop na mayroon sila. Ang kanilang paningin ay nakapokus sa pastulan na maaring paglagian ng napakarami nilang hayop. Dahil sa kaunlarang ito ay hindi nila nasunod ang dapat na hakbang papunta sa lupang pangako. Totoong nagpunta nga sila sa digmaan, ngunit nakompromisa nito ang dapat sana nilang pagpunta sa lupang pangako. Kung tutusin ang mentalidad ng dalawang lipi na ito ay ibang-iba. Ibang-iba sa iba pang lipi ng mga Israelita. Ang liping ito ay namili na mamalagi sa kanilang nais.
imbes na umusad papunta sa lupang pangako ng Panginoon. Ito'y pagpapaalala lamang na naway lakasan natin ang ating pananampalataya at higit na tignan kung anong pangako ng Panginoon at huwag lamang tumingin sa kung anong meron tayo o sa kayamanan na mayroon tayo. Mga liping ito ay nakatuon lamang sa kanilang hayop, sa kanilang lupain at kung paano sila umunlad, ngunit dahil sa pag-iisip na ito ay hindi nila natanggap ang kabuuan ng pangako ng Panginoon. Hindi nila naranasan ang kabuuan ng kabutihan ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, tayo ay mag-isip-isip kung sino nga ba ang ating tunay na sinusunod. Kung sinusunod ba natin ang ating mga ari-arian o kayamanan o pinipili nating sundin ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang mga bagay na nagiging dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa pagsunod sa Diyos? Sa pagsunod sa Diyos. Maaaring sa pagdedesisyon sa isang bahagi ay naroon ang mga bagay na nakikita natin. Nakikita ng ating mga pisikal na mata. Nandoon ang kayamanan, mga pag-aari. Ngunit sa kabilang banda naman ay nandoon ang pangako ng Panginoon na ayon sa kanyang mga salita. Hindi pa nangyayari, ngunit ito'y salita lamang ng Panginoon. Kailangan ng pananampalataya upang mapaniwalaan ang mga ito at makita ang mga ito. Maaring hindi tayo sigurado kung paano tayo pupunta sa mga pangakong ito, ngunit ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Sa panahon ng mga Israelita ay naroon ang pagpapakita ng Diyos. Ang kanilang lamang naririnig ay ang salita ng Diyos. Ito ang dalawang desisyon na kailangan gawin ng mga lipi at higit nilang pinili ang mga bagay na konkreto imbes na tignan ang pangako ng Panginoon. Naway pag-isipan natin ang bagay na ito. Sa ating buhay ngayon, naway pag-isipan natin kung tayo ba'y nakatingin lamang sa ating mga kayamanan, kung tayo ay nakatingin lamang sa ating mga kayamanan at kung paano ba tayo mas magiging mayaman pa at sa kung ano mang mga bagay na mayroon tayo. Naway pag-isipan natin kung nasaan ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Maaaring may mga pagkakataon na nakakalimutan natin ang salita ng Panginoon at ang mga pangako ng Panginoon. Maaring hindi madali ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa chapter na ito, makikita natin na si God ay mas nauna pang humahakbang kumpara kay Reuben. Si Reuben ang unang anak, ngunit siya ay pinangungunahan ni God. At sa mga sumusunod na verses ay kalahati sa lipi ni Manases ang sumunod din sa kanila. Dito, naway pag-isipan natin kung tayo ba'y tunay na sumusunod sa Diyos o sumusunod lamang sa mundo. Purihin natin ang Diyos. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpapaalala sa amin na dapat kaming magpasalamat sa iyo at laging sumunod sa iyo at hindi sumunod sa mundo.
Panginoon, pinupuri ka namin dahil ikaw ang Diyos na siyang nangunguna sa amin. Panginoon, ikaw ang siyang nagbigay tagumpay sa amin mula sa aming mga kahinaan at mga paghihirap. Ay tinulungan mo kami. Ikaw ang Diyos na siyang tumulong sa amin upang magtagumpay. Tinulungan mo kami upang magkaroon ng pagbabago sa aming buhay. Mga kapatid, maaari nating ibahagi ang ating pasasalamat sa Panginoon. Maaaring tinulungan tayo ng Diyos upang mapagtagumpayan ang ating mga kahinaan. O kaya maaari natin itong direktang sabihin sa Panginoon. Ating ipagpasalamat sa Kanya ang kasaganaan na ating naranasan sa tulong niya. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat dahil ako'y nasa simbahang ito sa isang dekada na. Nung unay, marami akong mga problema. At ngayon ay nakikita ko ang aking mga anak. Sila'y lumalago. At nakikita ko kung paano nagkaroon sila ng pananampalataya sa iyo. At sa kabila ng kanilang mga hinaharap na problema ay nagpapatuloy pa rin sila sa paglilingkod sa iyo. Marami akong nakikitang pamilya ang nagkaroon ng pagbabago dahil sa iyong kabutihan. Panginoon, binibigay namin ang iyong pasasalamat sa iyo. Pikit natin ang ating mga mata at tayo'y manalangin. Panalangin natin sa Diyos ang biyaya at habag na ating naranasan mula sa Panginoon. Maaaring nagkaroon tayo ng mga problema sa ating buhay pag-aasawa, sa pinansyal, o sa estado ng ating buhay. Ngunit ang Diyos ang siyang namili sa atin. Panginoon, maraming salamat dahil binibigyan mo pa rin kami ng iyong probisyon at ang lahat ay mula sa iyo. Bawat mga pag-aari ay mula sa iyo. Lahat ng mayroon kami ay mula sa iyo. At kami nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Can feel love surrounding me. Thank you, Lord. Panginoon, muli pinapasalamatan ka namin. Ikaw ang Diyos na puno ng kabutihan. Bawat maliit o malaking problema ay naroon kang tinutulungan kami.
Ang iyong mga pangako ay hindi nagbabago. Panginoon, lagi mo ginagamit ang iyong katapatan, habag at biyaya upang kami biyayaan. Binibigay namin ang aming buhay sa iyo upang pasalamatan ka. Panginoon, aming nakikita na lahat ay mula sa iyo. Panginoon, naway ibigay mo sa amin ang pusong laging nagpapasalamat, espiritu na laging nagpapasalamat. Mula noon hanggang ngayon ay lagi naming nararanasan ang iyong habag at biyaya. Mga kapatid, huwag sana tayong makalimot ng isang hakbang. Sa ating pagharap sa kaharian ng Diyos ay naroon ang kanyang pangako. Maaaring maging katulad tayo ng mga lipi na nabanggit sa kabanatang ito, na dahil sa isang hakbang ay hindi natin masunod ang Diyos. May mga pagkakataon na iniisip lamang natin ang ating kayamanan at pagmamayari. Ang paningin natin ay nakatuon sa kayamanan sa mundo at kung paano nga ba tayo magkakaroon ng mas marami pang pera. At naroon ang pagtuon natin ng focus sa seguridad na nakikita natin sa mundo. Ngunit ang totoong seguridad ay nasa presensya ng Panginoon. Kailangan nating paniwalaan ang salita ng Diyos. Kailangan nating paniwalaan ang kanyang mga pangako. Pangako ng Diyos na kanyang ibibigay ang lahat sa atin, maging ang para sa hinaharap. Ang tanong ay kung handa ba tayong isuko ang lahat para sa Panginoon. Ang pagsunod sa Diyos ay ang pagsuko ng lahat upang masunod lamang ang kanyang kalooban, upang matanggap ang bawat pangako na mayroon siya. Kung ang mga pagmamayar-aring ito ang siyang nagiging dahilan upang hindi natin masunod ang Diyos, ang kayamanan ang nagiging dahilan upang hindi natin matanggap ang pangako ng Diyos, o kaya naroon ang ating pagnanais na sumunod sa Diyos, ngunit napakarami nating problema na hinaharap. At ang problema natin ay kung paano ba tayo magkakaroon ng higit pang pera o paano masisiguro ang seguridad ng ating kayamanan. Mga anak, kailangan nating magtagumpay sa pagdedesisyong ito. Kailangan nating mapagtagumpayan ang bagay na ito. Kailangan nating magkaroon ng hakbang na ayon sa pananampalataya. Aking iniimbitahan ng bawat isa sa iyong mga upuan at kung nasaan man kayo, ating isuko ang lahat ng mayroon tayo. Ating ibaba. Ating ibaba ang ating mga wallet. Ibaba natin ang ating mga kagamitan kahit papera man yan. At tayo'y lumapit sa Panginoon. Isuko natin sa Diyos ang lahat at nang may buong pananampalataya tayong lumapit sa Panginoon. Tayo'y tumulog sa Diyos ng walang pag-aalinlangan at pangamba.
mga kamanggagawa ay maaaring pumunta sa stage, habang ang ilan sa ating mga kapatid ay maaaring manatili lamang sa harap. Kailangan natin pumasok sa pangako ng Panginoon. Kailangan natin pumasok sa pangako ng Panginoon para sa 611 at sa kanyang mga piling tao. Naway maging bukas ang ating puso na idulog ang lahat sa Diyos. Kung hindi po tayo makaluhod, maaari lamang po tayong umupo. At pasalamatan natin ang Diyos. Nais ko na ang lahat ay sumunod sa akin sa panalangin na ito. Diyos amang nasa langit, maraming salamat sa iyong probisyon. Ang seguridad ay hindi nakatuon sa kaunlarang ito, hindi sa bangko, hindi sa tahanan na mayroon ako, o kaya sa abilidad na mayroon ako. Ngayong umaga, ako ay dumudulog sa iyo at isinusuko ang lahat sa iyo upang masunod ka ng buong puso at ng buong pananampalataya. Ang aking isip, naway hindi maitali sa mundo. Ang aking mga paningin ay hindi lamang nakatingin sa mundo. Ang aking puso ay para sa iyo. Ang aking puso, ang nais nito ay ang sumunod lamang sa iyo at ang manatili sa iyong mga salita at hindi sa mga pag-aaring nakikita ko sa mundo. Hindi sa aking mga abilidad. Ako ay umaasa sa iyo at sa iyong presensya. Aking pinaniniwalaan ang iyong mga pangako. Panginoon, ikaw ang siyang kumagabay sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Anak, ating ilagay ang ating kamay sa lupain. Ito ay pagpapakita lamang kung gaano natin kanais na dumulog sa Diyos. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Banal na Espiritu, naway iyong puna ng bawat isa. Sa paggawa namin nito, ay aming ibinibigay ang aming mga puso. Ayaw naming makalimot ng isang hakbang. Kailangan naming magtagumpay. Mula sa hakbang ng realidad, kami ay uusad papunta sa pangwalang hanggan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, Panginoon, ay aming tinatanggap ang iyong mga pangako. Diyos amang nasa langit, maraming salamat. Dahil tinawag mo kami bilang iglesia at bilang 611. Aking ipinapanalangin ang bawat isa na makapasok sa iyong pangako, na makapasok sa iyong lupang pangako, na makapasok sa iyong kaharian, makapasok sa puno ng buhay, makapasok sa panibagong kalangitan at panibagong Jerusalem. Panginoon, naway magliwanag ang iyong pag-ibig sa amin. Patuloy mo kaming gabayan at tulungan na umusad. Naway walang mapag-iwanan. Naway magkaroon ng pananampalataya ang aming mga puso. Uri ng pananampalataya na naniniwala sa iyong mga salita at hindi sa mga kayamanan sa mundo. Proteksyonan mo ang bawat isa. At tulungan mo kaming makadulog sa iyo at makasunod sa iyo ng buo. Wala ni isa ang makakalimot ng isang hakbang. Wala ni isa ang hindi makakapasok sa iyong pangako. Panginoon, iyong dinggin ang aming panalangin. Panginoon, pinadala mo muli ako dito sa Hong Kong. At handa akong gabayan ang aking mga anak na makapasok sa iyong mga pangako.
Ito ay upang mapangyari ang iyong kalooban at ito ang aming pinaniniwalaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway mapagpala ang lahat. Sabihin po natin sa ating mga kasama, tayo ay papasok sa pangako ng Panginoon. At dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.